Pinakamahalaga para sa online business. Ibabahagi ko sa iyo ang kaalaman na ito. Isa lang ang kailangan nating pinakagawin para sa online business natin at ito ay ang pag-build ng ating audience. Ang pag-build ng audience ay ang pagpaparami sa ating mga followers at ang pag-maintain sa kanila na magustuhan nila yung channel natin at patuloy silang magsubaybay kasi yan ang paraan na dumami nga ang posible nating customers. Ito ang pinaka-importante kasi kung wala kang audience, edi wala kang mabebentahan sa kung ano man ang produkto o serbisyo mo. Ito ang pinakamahalaga sa kung sino man ang online ngayon na gusto ngang magkaroon ng isang trabaho, kabuhayan o negosyo na online sa internet nga. Kahit anong platform ang sinasalihan mo ay ganito pa rin ang kailangan mong gawin. Kahit Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, or X na pala yung tawag dyan. Tapos marami pang ibang mga platforms. Meron pang LinkedIn. Binanggit ko lang kung ano yung mga pinakasikat na platforms dito sa Pilipinas, lalo na ang Facebook. So kung gusto nyo magsimula na gumawa nga ng content, I think mas maganda ay sa Facebook kayo magsimula. Kasi mas mabilis din mag-viral ang mga content, at least sa experience ko. So paano nga ba gumawa ng isang audience? Paano palakihin yung audience na yon? Sa simpleng salita, kailangan mo talaga magbahagi ng tinatawag na value, which is yung mahalaga na bagay. Ano ba yung mahalagang bagay na may babahagi mo sa mga tao para manood sila sa'yo? So merong dalawang klase ng value, yung entertainment at education. Yung entertainment ay nakakalingaw, 'di ba? Hindi siya boring, tapos nakakaaliw. Tinatanggal mo yung pagkabagot ng mga tao, kahit nga yung mga sayaw or kanta o kahit ano man na makulay o kakaiba. Yan ang entertainment. Tapos yung education naman ay may natututunan sila na bagong bagay. Lalo na kapag halimbawa may practical silang problema, naghanap sila ng solusyon, tapos yung palang content mo ay nagbabahagi sa kung ano yung solusyon, sa kung ano yung problema na yan. Pinaka the best syempre ay may pareho kang education at entertainment, nakakalingaw or nakakaaliw yung mga binabahagi mo, tapos may natututunan pa sila. Lalo na kapag naghahanap sila ng solusyon sa problema nila, tapos ikaw ang makakabigay ng solusyon sa mga problema nila. So nakadepende ito sa kung ano yung gusto mong ibahagi na content, pero kahit anumang content ay pwede nga ibahagi. Basta interesante para sa mga tao ay sisikat yan eh. Tapos dadami yung followers mo at mas dadami yung audience na pwede mong pagbentahan sa mga produkto mo. Siyempre sa una, mas maganda ay magbahagi ka ng maraming mga libreng mga kaalaman o libreng mga content para mas dumami yung mga followers mo. Pero sa katagalan ng panahon ay pwede ka na magbenta pa unti-unti, tapos may mga brand deals ka pa na gustong mag-advertise ng mga brand sa'yo, tapos meron silang ibabayad para mag-advertise ka doon sa mga followers mo. Depende sa kung gaano din ka-engage yung mga audience mo. So halimbawa ay palaging magko-comment or mag-review yung mga tao sa'yo, ibig sabihin ay mas engaged yung audience na yon sa'yo. Kasi mas may pake sila, kasi naman ay parang nilalaktawan lang nila yung content mo, ay kahit marami kang followers ay wala masyadong engagement yung content mo. So mas importante yon, yung meron kang followers pero meron kang engaged followers na talagang interesado at nakikipag-usap sa'yo, nakikipag-comment, nakikipag-share, nakikipag-react sa'yo. Yan yung engaged audience. Piliin mo kung ano yung gusto mong content na ibahagi palagi. So, halimbawa, marunong kang sumayaw, pwede kang kumanta, or meron kang mga katawanan na pwedeng ibahagi sa mga tao, komedyante ka, or mahilig ka halimbawa sa mga sasakyan, tapos marunong ka mag-video ng malupit sa mga sasakyan. Kahit ano naman ay pwedeng gawin eh. Basta isipin mo lang kung ano yung mga pwedeng pumatok sa mga tao, base din sa kung ano yung mga nakikita mo na sumisikat na pwede kang kumuha ng idea mula sa mga yan. Pero wag mo lang kopyahin sa lahat ng paraan na makaka-copyright infringement ka talaga. Kasi yung mga iba, kukuhanin talaga lang yung video tapos i-repost nila. Okay lang din yan para sa ilang mga creator, pero kung halimbawa ay nalapatan ka ng copyright infringement, patay ka, wala na yung channel mo, diba? So mas maganda ay kumuha ka ng idea doon sa mga tao tapos gagawa ka ng sarili mong version. Hindi mo lang nanakawin, halimbawa yung mga nakikita natin na pare-parehong melody talaga, tapos pinalitan lang nila yung boses at yung mga lyrics, pero yung melody ay, pati yung mga instrumentation ay pareho lang dun sa kinukuha nilang mga kanta. Hindi naman pwede yun. Kumuha ka lang ng idea mula sa kanila, tapos gumawa ka ng sarili mong version sa kung ano man yung kinokopyahan mo. Pero hindi siya talagang kopya, parang ninakawan mo na hindi ka matutuklasan. Nakaw pero hindi literal na nakaw ha. Parang malikhain na pagkuha. Tapos hindi makikita kung saan mo kinuha. Baka mas pag-usapan ko pa yan sa ibang video, pero sa ngayon ay yun nga, kumuha ka ng idea mula sa iba pero hindi mo talagang ika-copy-paste, kundi kukuha ka ng konting idea para gumawa ng sarili mong version. Medyo iba-ibahin mo lang yung mga salita o yung paraan ng pagkakagawa, pero may idea ka na sa kung ano yung mga sumisikat
Lalo na kung may kapareho ka ng linya, so halimbawa yung mga komedyante din, tingnan mo kung ano yung mga ginagawa nila. Tapos gawa ka ng sarili mong komedya mula doon sa mga nakuha mong inspirasyon sa kanila. So kailangan mo gawin to palagi, maging consistent ka. Araw-araw ba or every few days or every week, magpo-post ka ng mga content para palagi kang nakikita ng mga tao. Tapos tingnan mo kung ano yung content mo na sumisikat, tapos bakit nga ba sumikat yan. Gawin mo ulit yung ganong klase at mag-experiment ka para malaman mo ano nga ba yung nagpasikat sa ganyan. Diyan ka makakatuklas ng mga pamamaraan para mas lalong lumaki ang audience mo at mas bumilis yung pag-grow ng channel mo or ng page mo. Tapos hindi lang doon sa pag-post mo palagi ng content, pero yung paraan or yung anyo ng content mo na pinopost mo ay mas maganda nga na pare-pareho. Basta nakita mong pumapatok na, kasi ang mga tao merong tendency kapag nakita nila na pare-pareho yung anyo ng content mo. So halimbawa ako, yung anyo ng content ko ay palaging talking head videos na nakikita yung katawan ko, nagsasalita ako, nagpapaliwanag ako tungkol sa mga iba-ibang bagay tungkol sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. Ang mga tao, may pattern kasi na pag nakita nila na, oh, okay yung klase ng content na ito, ano pa ba yung iba na katulad nito sa ibang topic na meron siya as a content creator. So, halimbawa, pupunta sila sa ibang, oy, meron ka rin palang topic tungkol dyan, meron ka pa rin topic tungkol dyan. Pero yung anyo ng content ko na palaging ganito yung makita nila, na may background ako, tapos ako nagsasalita ako half body, tapos meron akong tanong na sinasagot, yun yung klase ng content or mga anyo ng content ko na paulit-ulit sa araw-gabi. Kaya parang may predictability or paulit-ulit yung mga tao na, okay, kapag pumasok ako doon sa channel ni Eric Rojas Life Coaching Services, ay may ganitong klase akong content na makikita. At kung nagustuhan nila yung isang video na yan, ay pwede silang manood ng marami pang video kasi pare-pareho yung anyo ng video na yon at pareho din yung pakiramdam or yung feeling na nakukuha nila doon sa pagpanood ng video ko na yon. Gets nyo, diba? So, kung halimbawa puro cooking videos na parang medyo may motion blur ka tapos maganda yung mga effects mo, kung pare-parehong ganun yung gagawin mo, pupunta yung mga tao doon sa channel mo para makapanood ng ganoong klaseng content. Kasi ikaw yung magaling doon kasi palagi mong ginagawa eh. So katulad ng ginagawa ko, palagi kong ginagawa ito kaya nasasanay na ako at kung gusto ng tao ng ganitong klaseng content, pupunta sila sa page ko. So isipin mo kung ano yung klase or anyo ng content na gusto mong ulit-ulitin gawin or likhain na kung may bagong tao na makapunta dun sa page mo na okay, ganitong klaseng mga videos pala ang meron siya, papanoorin ko pa yung mga iba kasi astig yung ginawa niya dito, mas marami yung magiging views at yung mga followers mo kasi yun yung tinatawag nga na binge watching na maraming bugso o parang naging buffet, nakakainin niya yung lahat ng mga videos mo. Dahil nagustuhan niya yung forma or yung anyo ng content mo na inulit-ulit mo. Alam nyo, napakasimple ng sinasabi ko rito, pero maraming tao ay tinatamad sa katagalan ng panahon. Nakakapagod naman talaga mag-create ng content kasi full-time job na talaga natin to mga kapatid, lalo na sa modernong panahon. Lahat tayo sa ngayong panahon ay kung tutuusin, mga content creators at content consumers na tayo. Hindi natin maiwasan kasi nasa social media na tayo eh. Karamihan sa mga tao ay nakatutok na sa kanilang mga cellphones, mga devices, mga PC, mga laptop. Nandito na ang labanan para sa atensyon ng mga tao. Gawa tayo ng paraan para makuha ang atensyon nila. Gamit nga ng mga talent natin or kahit anumang content na pwede nating i-post na nasa atin yung karapatan para dun sa content na yon para lumawak yung page natin at pwede tayo mag-place ng ads, pwede tayo maglagay ng mga links sa mga produkto na pinibenta natin. Dito na tayo magiging malikhain sa kung paano nga ba natin mapupukaw ang atensyon ng mga tao. Pero para nga mas maging madali ang mga paggawa ng content na yan, ay kumuha ka ng inspirasyon dun sa mga content na sumisikat na. Isa pa na pwede natin gawin nga yung pag-name drop or paggamit nga ng mga popular topics or mga popular names. So yung mga sikat na mga pangalan ng mga produkto, serbisyo o mga artista, celebrities, at paano natin mauugnay yung mga sinasabi natin doon sa mga pangalan na yon. Pero sana ay may laman nga yung sasabihin natin at hindi lang tayo nagsabi ng walang kwenta. Pero kahit nga minsan yung mga tao na nagsasabi ng walang kwenta basta tungkol sa sikat na bagay or tao, sumisikat din sila. Pero sana makabigay nga tayo ng value na entertainment
or education gaya nga ng sinasabi ko sa inyo. Sana wag nyo lang palampasin yung sinasabi ko kasi ang pinakamahalaga na talaga ngayon ay ang pag-build ng ating audience para mas marami tayong kausap. Mag-share lang tayo palagi ng value, tapos minsan pwede tayo makabenta. Ganyan naman talaga ang merkado sa ngayong panahon. So sana mag-practice na tayo sa ngayon pa lang na mag-create tayo ng content at mag-build tayo ng audience natin. Paalala ko talaga ito na kung gusto mong magkaroon ng isang online job, business, or kabuhayan, kailangan talaga ay matuto ka ng maging komportable sa pag-create ng content. Nasa sayo na kung paano nga yung content mo, pero yun nga, kailangan mo ng camera. Kahit nga yung sarili mo lang na smartphone muna, gawa ka lang ng content dyan, mag-record ka, tapos kahit may simple na editing software ka katulad ng CapCut, tapos i-post mo na. Diyan ka lang magsimula, mag-experiment ka, tapos patuloy ka. Tingnan mo kung ano yung mga magagawa mo, kaugnay doon sa kung ano yung talent mo. Kumuha ka ng pansin ng mga tao at mas maganda nga kung ano yung binibenta mong produkto ay meron ka ring pinapaliwanag tungkol doon. Halimbawa ako, ang mga binabahagi ko rito ay pangkalahatang self-improvement papuntang langit bilang isang life coach. Tapos kaugnay dito ay meron akong mga ritual na nakakatulong nga sa iba-ibang aspeto ng mga tao para mag-improve sa kanilang sarili. So kung ano yung mga content na binabahagi ko rito sa pagpapaliwanag ko ay kaugnay pa din doon sa mga bagay na binebenta ko mismo. So kung halimbawa ay meron kayong mga brand deals, tapos halimbawa tungkol sa makeup, pwedeng yung channel nyo is paano kayo maglagay ng makeup sa sarili nyo para yung brand deal ninyo, kung halimbawa ay may mag-sponsor ng makeup ninyo tapos bayaran kayo para magsalita tungkol sa makeup nila, kaugnay na doon sa mismong channel ninyo, which is halimbawa beauty and health. Tapos halimbawa ay isa kang engineer tapos gusto mo may brand deals ka doon sa mga nagbibigay or nagsusupply ng mga materyales. So pwede kang gumawa ng content tungkol nga doon sa construction na ginagawa mo. Tapos yung mga mag-a-advertise sa'yo ng mga suppliers sa mga materials, madali na lang sila i-advertise kasi yun na nga yung pinag-uusapan mo doon sa mismong mga video or content mo. Halimbawa naman kung comedy or pranks channel ka, pwede kang maggawa ng skit ng para sa comedy na maiuugnay mo kung ano yung produktong binibenta mo na yon. Na ipapalabas mo, syempre, yung produkto, ang bida, na nakatulong doon sa tao na pinagtatawanan dun sa comedy. Nagbahagi lang ako sa inyo ng ilang mga ideas, pero yun nga mga kapatid, sana ay patuloy tayo doon sa pagsikap natin sa pag-build ng audience. Kahit start small lang muna, kahit 1 follower at a time lang muna. Importante ay makagawa na tayo at patuloy tayo para makagawa tayo ng mas maraming audience. Yan ay kung gusto mo talaga magkaroon ng online job /business /kabuhayan. And I think karamihan sa mga tao gusto naman talaga sa ngayong panahon gawin yan. Kahit nga mag-affiliate ka sa mga product, pero sana ay yung pag-affiliate mo na yan ay alam mo talaga yung produkto na yon na binebenta mo at hindi mo lang binebenta para magkapera ka pero yung pala walang kwento yung produkto na yun. Saka na lang natin pag-usapan yan. Pero ngayon sana mag-post ka na, maglikha ka na ng mga content mo, mag-build ka ng audience mo. Tingnan mo kung ano yung content na para sa'yo talaga, na puro ganun yung gagawin mo at komportable ka para makahakot ka ng attention mula sa mga tao, para makabuild ka ng audience mo. Sana maklik mo ang link sa post description para sa free gabay sa audience building, kung saan ko nga ibabahagi yung mga tips na pinag-usapan natin ngayon para matulungan ka sa pag-build ng audience mo. Salamat kapatid! Happy audience building! God bless!